Yexel Sebastian sa balitang wanted sila ni Mikey Agustin sa Pilipinas, fake news po ito. Si Yexel Sebastian, isang kolektor ng laruan at dating street boy, ay umalma sa fake news na kumakalat na wanted umano sila sa Pilipinas. Noong Huwebes 12 ng Oktubre, nag-publish ng post sa Facebook ang isang netizen, na nagsasabing may reward ang sinumang makapagpapaalam sa kanila kung nasaan sila. Ingat po kayo sa magsyota na to, mga scammer po sila sa Pilipinas. Nandito na po sila sa Japan ngayon. Kakadating lang nila ngayong araw na to sa Japan. Ang pangalan po nila na tunay ay Yexel Sebastian and Mikey Agustin, base sa naturang post ng netizen. Pagpapatuloy pa nito, kung sino po ang makakakita sa kanila dito sa Japan, pagbigay alam ninyo kaagad sa mga pulis dito sa Japan. Wanted na po sila sa Pilipinas. Magbibigay pabuya po sila Sir Raffy Tulfo at ang mga NBI or Police ng Pilipinas ng 50 lapad, kung sino po ang makapagturo sa dalawa kung nasaan sila banda nagstay dito sa Japan. Ayon pa sa post, 300 million raw ang nascam ni Yexel at Mikey, na taliwas sa unang naibalitang 200 million investment. Hinimok pa ng nabanggit na netizen ng iba, na ibahagi ang nabanggit na post para malaman ng mga Pinoy na nasa Japan, na hinanap ang dalawa at ipaalam sa mga awtoridad. Buwelta ni Yexel, fake news po ito. Huwag po kayo magpakalat ng bagay na hindi totoo. Nakaalis kami ng bansa dahil wala po kami ni isang kasi at yan naman po ay nasa batas. Meron pong due process ang lahat, salamat, hirit pa nito. Samantala, umani naman ng iba't ibang komento mula sa madlang people ang naturang post ni Yexel. I'm neutral here, tingin ko umalis sila just to make the family safe. Pero haharapin pa din nila ang kaso. Pwede kasi nag-invest din sila then nakita nila maganda ang kitaan kaya share nila to help other people. But syempre may wrong din sila nagawa na di naging transparent kung saan gagamitin ang investment. Pero hindi po intentional na mangsaskam sila. Tingin ko naipit lang sila sa gitna kasi sila yung humaharap sa tao, saad ng isang netizen. Comment naman ng isa, umuwi ka ng Pinas para malaman natin kung wala ka talagang kaso. Maganda eksena nito kapag nahuli na parang Gold Roger Angas Yexel D scammer. Hirit naman ng isang netizen. Noong Lunes 9 ng Oktubre, matatandaan ang araw na bumiyahe ang kontrobersyal na kolektor ng laruan sa Japan, kasama ang kanyang pamilya, ayon sa kinumpirma ng Bureau of Immigration. Pinahintulutan si Yexel na umalis sa bansa, dahil natukoy ng ahensya na ang dalawa ay walang departure order o isang negatibong kasaysayan ng krimen. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aking channel. Salamat sa panonood!